po actually, may mga kanya-kanya, may pamilya na rin po at mga soon-to-be na magiging pamilya. At sila rin po ay actually huwaran din po ng isang magkakaroon ng pamilya. Sila din po ay active sa kanilang mga church. So may mga fellowship din po sila. Tapos po yung values of life po, kumbaga sa tahanan din po mismo, may tuturo natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, kung paano natin paninindigan ang buhay, ang pagiging mabait, pagiging magalang. So, sa tahanan nahuhubog ang ating mga anak. Yun po. The family, ang pamilya daw po ay for training leaders for the church. So, sa 1 Timothy chapter 3 verses 4 to 5, He, the church leader, must be able to manage his own family well and make his children obey him with all respect. For if a man does not know how to manage his own family, how can he take care of the church of God? Doon po, sinasabi po sa verse na yon, kumbaga, ang ama ng tahanan ay paano siya magiging huhubog ng isang pamilya. Kumbaga, lahat po ng responsibilidad ay nasa isang ama at ito'y maghuhubog sa kanyang mga anak na ang katuwang naman nun ay ang kanyang asawa. Yun po. At ang pangalawa po dun sa pinaka God's plan for the family is a domestic church. So, parents, especially the fathers, are to be the priests in their families. They present God to their families by example of a living Christianity, by diligent teaching the scriptures. So, may mga verses po tayo dyan na mababasa po natin at mas lalo natin mapagninilay-nilayan kung ano po ang isinasabi po ng pagiging domestic church po. Bali, yung priest of sabi ko nga po, ang ama, ang magiging pari, hindi naman specific na pari, pero siya po ang kumbaga, during pag nagpe-pray po ang pamilya, kumbaga, sa pamilya po, ang ama po ang mag-lead ng leading ng prayer, for the dinner, sa lunch, or sa kung anong man po sa bahay po. So, siya po talaga ang ating leader. Then, ito po, dyan po yung, sabi ko nga po, dun sa verse nga po, dyan po, iaanan niyo po. Kung papagnilay-nilayan niyo po. Maganda po actually yung verse na yan. Israel, remember this, the Lord and the Lord alone is our God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Never forget these commands that I am giving you today. Teach them to your children. Repeat them when you are at home and when you are away, when you are resting and you are working. So, yung verse po na yon ay magandang ituro po natin sa ating anak. Dahil kung kahit nasaan siya, kumbaga, ang Panginoon ang magiging lakas sa anumang pagsubok ng buhay natin. Kumbaga, pag nahubog po natin ang ating mga anak ng may pananalig, so everything will goes in a smooth. Kasi po, ba't ko po nasabi, based na rin po sa pamilya ko po. Bali, ang nanay at tatay ko po. So, pinalaki po kami. Kumbaga, lumaki po ako na sa eskwelahan po na nagdadasal ng rosaryo. Di po ba, month of October po ngayon. So, month of rosary. So, every day po yan sa eskwelahan po. Every day kaming nagdadasal. May 12 o'clock na prayer din po. May 3 o'clock na prayer din po. So, then hindi rin po namin namimiss yung Friday Mass. So, doon po lahat. Kumbaga, ang paaralan din po, ang extension din po, ng paghubog ng isang pamilya. So, pinalaki po kami ng God's fearing. Ang mga lola ko po actually active din po sa church. Pag nasa probinsya po kami, sa Leyte po, bali, yung madaling araw, yung alas 4, gising po kami niyan. Tapos po magsisimba po kami. So, yun po.
Then sa isang ano pa rin po, na po pwede rin po natin i-ano sa ating tahanan yung verse po na yon. So pwede po natin ilagay sa doorsteps, sa doorposts of your houses or sa mga gates po. Then dyan, sa the family, sa domestic church again, under ng domestic church, they present their family to God by family prayer, by blessing the children. Kami po sa bahay, kami na mga anak po namin, so minsan po sila na po ang nagre-remind, Mommy, pray! Pagkakain po, kunyari, kasi minsan po, una po, ako po nagpe-prepare ng dinner po namin. So, nauna na po sila kumain. Pag upo ko po, na kakain na ako, sabihin po ng panganay namin, Mommy, pray! Or pag, kunyari sa pagtulog po namin, kung may altar po kami. So, yun po, sinasabi din po ng anak namin na, actually, tinuturo niya yung altar. Jesus, kumbaga, ayun, tapos sabihin ko, okay, let's pray. We thank the Lord for the day, sa blessings niya. Then, yung mga taong dapat ipagdasal po. So, yun po. So, ano po ang ating sa God's plan for the family, ito po yung pinaka-summary po niya. So, ang susunod po natin is, but is God's plan working? Ang plano po ba ng Diyos ay, ano po ang nangyayari sa ngayon? Ito po abay kumikilos o naaayon. Dahil nga po, kadalasan, ang pamilya, minsan may mga bagay na nangyayari na hindi natin akalain na mangyayari. So, kailangan iayon din natin ang ating mga sarili. So, ano po ba ngayon ang masasabi ninyo sa panahon, ngayong generation po ng merong pamilya po? Sino po? Pwede po ba? Ano po ba masasabi nyo ngayon sa mga pamilya? Alaga pa yan? Mas wala. Ako, para sa akin bilang isang may pamilya, talagang danas ko ang hirap. Danas ko ang hirap, lalo na sa mga OFW na katulad namin, na bibihira yung talagang asin na mabubuo yung pamilya mo dahil magkakalayo kayo, or pwede rin namang mabuo ang pamilya mo kahit magkakalayo kayo sa pamamagitan ng komunikasyon. Yun lang. Sino pa po? Ikaw po, Sis Jen, may masasabi po ba kayo? Siguro isa din na disadvantage sa technology. Like, yung mga bata ngayon, mas na-focus na yung nila sa laro-laro sa computer. So, like, pag galing sila sa school, hindi na lang nakikipag-usap. Wala na yung communication. Unlike nung dati, pag sabay-sabay kumakain ng pamilya, na doon nagkakausap-usap. Ngayon kasi parang kanya-kanyang kain, kasi nagko-computer pa. So, yun yung napapansin kong lang. Totoo po yun. Actually, kung baga sa ngayon po sa technology ng high-tech, ng mga cellphone, ng mga gadgets, dapat hindi po ito nagiging hadlang sa paghuhubog ng ating pamilya. Kami po sa bahay, actually pag kakain po, yung panganay po namin, pag naglalaro, umiiyak po yan. Pag kukuhanin yung nilalaro niya. Kasi po kakain kami. So ang po doon kasi, pag kakain kami, kailangan kompleto po sa hapagkainan. Tapos, i-explain na lang po namin sa anak namin na eating time. So, meron po kaming mga para makatch po yung attention nila, para bibigyan ng reward in the end po. So, yun po. So, ngayon, ano nga ba ang plano ng Panginoon? The essence and importance of family is losing. Many of the responsibilities has been taken over by other groups. Education in school, livelihood in factories or offices, recreation in malls, saka sa bahay na rin. Sabi nga ni Sis Jel, technology-wise. So, nawawala ang bibilhan ng latest na gadget. So, yun yung magiging presence. Nawawala yung value na yung pagbabanding ng bawat pamilya. Kasi mahalaga rin po yun. Kumbaga,
di po ba, sa isang araw, busy po ang bawat isa. Ang nanay nagtatrabaho, ang tatay nagtatrabaho, ang anak pwedeng naiiwan sa yaya. Sa end of the day po, di po ba uwi tayo ng bahay? Paano kakamustahin po natin ang ating mga anak? O anak, ano nangyari ngayong araw na to sa school? Yung mga ganong bagay po. So doon po, na ano natin na, ano nga ba, anong nangyari sa anak natin? Kahit kumbaga 8 oras, 10 oras wala tayo sa tahanan. So, wag po nating kalimutan. Kahit anong gadgets pa yan, basta ang importante ang ating pamilya. The family is under pressure by the fast pace of the modern life. Dahil is taking a lot of chunk of time of fathers and oftentimes of the mothers as well. O yun, people always on the go and too busy to interact with others. So yan, kumbaga may magulang na party go. Kumbaga, iaatang na lang sa mga yaya o ano, tapos magna-night out, punta sa club, sa kung anong birthday parties. Minsan, pwedeng natin gawin yon, pero in the same time, parang may quality time sa family and then may quality time sa mag-asawa. Kasi ako personally din po, sa asawa ko rin po, sinasabi ko na, ano ba yan, B? Ito na lang, ganyan. Pag yung kunyari, sobrang busy po, no? Hindi po kami nagkakaroon ng chance na mag-bonding o ano. Sabihin ko po sa kanya, hindi na tayo nakakalabas, hindi na. Kumbaga, walang time na mag-usap. Minsan sa isang araw, pag sa umaga, sila po ang naunang mag-aama ko, no? Tapos ako po ang huli. The whole day po niyan hanggang mag-alas 7. Hanggang alas 7, minsan wala po kaming pag-usap ng asawa ko. So, magkikita na lang po kami sa bahay. So, yung mula umaga hanggang sa gabi na yon, so yung ano ng communication, wala po. So, kumbaga, iaatang natin yung quality time. Actually, ang pinaka-oras kasi nga po, ang off ko, every Friday. So, dito po, ito po yung nagiging ano ng pamilya ko. Dito po sa gawain. Sa Harinawa, magtuloy-tuloy na Friday po ang aking off. So, yun po. Kumbaga, quality time, at the same time, time management din po. So, yun po. So, meron po tayong verse. Sino po may banal na aklat? Oh, ayan, meron pala dyan. Brother, papasok po. Yung parent? Ephesians 6:4. Ephesians 6, verse 4. Parents do not treat your children in such a way as to make them angry. Instead, raise them with Christian discipline and instruction. Diyan po, di po ba may mga pamilya na minsan nag-aaway, ang anak sumasagot sa ama, sa ina. So ito po yung hindi magandang bagay na nangyayari. Kumbaga, maliit pa lang po ang ating mga anak, kailangan hubugoy na rin po natin sila kung paano po tayo rerespetuhin, kung paano po nila rerespetuhin ang kanilang kapwa. Kasi yung pagsasabi po ng paggalang po, ng opo, ng po. So, isang bagay na dapat na hindi nawawala sa pamilya rin po. Ito po, togetherness of the family is separated. Live-in situation, divorces, or separation, unwanted children. Then, meron din po yung traditional definition of family is being challenged. So, reality po, ito po yung nangyayari na may mga nagli-live-in po na wala pong basbas ng simbahan. Alam niyo po, alam ko ang bawat nilalang ng Panginoon. Alam nilang mali. Alam nilang hindi dapat gawin. Pero nasasaklawan sila. Kumbaga may mga bagay
may mga reasons behind dun sa pangyayaring yon. Pero ang ano doon is, alam nilang mali, pero still ginagawa pa rin nila. Hihingi ng tawad, pero still gagawin pa rin. So, minsan, kung aalamin lang natin sa buhay natin, yung purpose ng bawat isa, malalaman din natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Yung divorces, paghihiwalay ng pamilya, bakit nga ba nagkakaroon ng paghihiwalay? Dahil din po, busy sa kanya-kanyang aktibidades. Tapos po, meron siguro na didevelop sa ibang bagay, malayo sa pamilya, may mga bagay na may kakulangan ng kabiyak, so komunikasyon, so may mga bagay na rason kung bakit nangyayari. Pero in the end, alam ng bawat isa yan, panigurado, na mali. So, kailangan hingin natin na maging sentro ng bawat isa, ng bawat pamilya ang Panginoon. Kasi kung hindi natin hihingin mismo na siya ang mamuno sa ating tahanan, dyan na yung may mga papasok na hindi magagandang bagay. Ako po, kami pong mag-asawa, nung nanganak po ako sa panganay po namin. Yung asawa ko po, naging active po siya sa isang Christian fellowship. And then pagbalik ko po, dun po, umattend po siya doon. Hiningi ko kay Lord, sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko po, maglingkod kami mag-asawa nang naaayon sa'yo. Yung talagang magiging kami na magbabanding na yung gusto niya, yung will niya. So, sumagot siya within that week. That week din, nagdasal. Within that week, sinagot. Naging member ng choir ang asawa ko. So, doon, naisip ko, okay, so meant to be in the Catholic Church. So, yun po yung isa na hiningi ko po sa kanya na ibinigay niya po agad. So, ang unwanted children, yan, di po ba, nag-live-in. Tapos, pag nabubuntis. May mga asa-asawa. Sa mga yun ang kumbaga, reality po. Tapos, hindi po nabuntis. Tapos, yung iba, ni pinapalaglag. Ito po alam nating malaking kasalanan sa Panginoon. May mga bagay na napupwersa tayo siguro, yung kung sino man po ang nasa sitwasyon na yun, na nagagawa niya yun dahil may rason siya. Pero in the end, yung tao na yun, hindi yun sure ng tawad sa Panginoon. Pero ang importante, alam natin na dapat kung ano ang binigay ni Lord sa atin ay ating pagkaingatan. Katulad po, bali nung pinanganak ko po yung panganay namin, ang sabi ko po kay Lord, Lord, salamat kasi biniyaan mo kami ng anak mo. Kasi anak niya, di ba, kumbaga si Jared. Anak niya, yung iniatang niya sa amin, biniyaan niya kami ng anak. Ang sabi ko sa kanya, itinataas ko siya. Itataas ko yung anak ko. Sa kanya, kasi, pasensya. Kasi, biniyaan niya kami pinagkatiwalaan. So, ang doon is, ibigay sa kanya yung nararapat na sana mapalaki namin siya ng naayon din sa gusto niya. So, yun po yung mga bagay na gano'n. So, yun po, kaya nga po, sabi ko nga basta ang Biyernes, gusto ko po yung anak po namin, lumaki po na nasa simbahan. Kasi, kami po rin pamilya, kung paano rin po ako pinalaki ng aking magulang, ganun din po. Lumaki po ako sa simbahan, nag-Legion of Mary po ako. So, kumbaga, sa gabay ng magulang, since nung bata ako, nandun pa rin po hanggang ngayon. So, sabi ko rin po, magiging din po sa mga anak po namin, kung yun din po yung magiging buhay nila. Kasi din po, dahil sa buhay po namin, everything goes smooth dahil po si
Lord po ang nasa sentro ng aming pamilya. So yun po. Tapos, ayun, meron pa last, homosexual marriage and couple adopting a child. So sa ibang bansa po yan. Pero meron din po siguro sa Pinas, pero hindi pa po talagang legal. So hindi rin po kalugod-lugod sa Panginoon ang ganun pong pagsasama. Kasi sabi nga sa Biblia, di po ba, lalaki at babae, pinag-isa niya. So wala pong lalaki at lalaki. Kumbaga sa ano po, hindi po na wala po dun sa kanyang banal na aklat. So yun po. Sakla na pa doon. Ay, sorry po gising pa po ba lahat? Hello. Gusto ko lang emphasis po itong topic na to, no? Because this is a very critical topic to us Christian families. Alright? Why God's plan is not working? Because of this, no? Living situation, divorces, unwanted children, and even homosexual marriage, which is sa ibang bansa is legal na, no? Some part of the US, California, they legalize same-sex marriage. Sabi nga ni Pope Francis, he doesn't have any grudge with homosexuality. No? Tinanggap niya ang homosexuality as member of the Catholic Church. It is what they are doing that is against dun sa kanyang paniniwala as our Pope. Amen? Doon naman sa ibang topic, ano yan kumbaga, you yourself are attacking the Christian family. Bakit? OFW ka, nandito ka sa abroad, no? Minsan, dahil sa iniwan mo yung pamilya mo sa Pilipinas, humahanap ka ng ibang kalinga, ibang yayakap sa'yo, no? Ibang magtatanggol sa'yo pag ikaw ay in troubled situation. Hanggang sa hindi na nakayanan, ibinigay na ang sarili dahil yung troubled situation ay lumago na. Ngayon, inaatake na ang iyong pamilya. Hiwalayan mo yan. Kung hindi, hiwalayan din kita. Di hiwalayan mo. May pamilya ka Di po ba? So, this is very important that you should think about while you are here in the Middle East. Huwag po nating gawing dahilan na dahil nagnanag palaging asawa natin ay hahanap na tayo ng iba. Dahil lagi nanghihingi ng pera ang asawa natin, hahanap na tayo ng iba. Dahil hindi na mapagkasya yung pinadadala natin, hahanap na tayo ng iba para lang mapagkasya at magbigay. No? Pambili ng load, pamrenta ng bahay. That is very wrong to the nuclei of your faith. Very, very wrong. Very, very wrong. Di po ba? Amen. Amen. Huwag po natin ngayang atakihin tayo ng demonyo. Dahil may pamilya tayo. Kung dalaga at binata kayo, magpakasarap kayo. Magpakaligaya kayo, magpakarami kayo. Pero bawal din yun. Bawal din yun. Livin yun. Sabi ko livin, di ba? Bawal yun. Bawal mag-livin. Huwag kayo mag-livin. Live out. Hindi, masama rin po yun. Masama rin po yun. Amen? Amen. Palakpakan natin si Sister Shirley. Palakpakan natin si Brother Jess. So, yun nga po. In short, masama po talaga. Yun po yung pinaka-bottom line dun Masama po. Tandaan din po natin, dito sa mundong ibabaw, panandalian lang po tayo. So, kung anumang kasalanan, di po ba? So, nasa atin po yun. Ayun nga po, under attack of evil forces. So, meron pong verse dyan. Peter 5:8. Be alert, be on watch. Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi nga po ni Brother Jess, dyan po umaatak ang mga masamang espiritu. Di po ba? Masarap ang bawal, pero may pamilyang masisira at may pamilyang, may stress. Kumbaga,
So yun po. Masarap nga daw ang bawal eh. So yun, ano pa ba? Ayan, the devil wants to break up the family. Ang pagkakasira ng pamilya. So, yun po ang pinaka God's plan working. Sa summary po niya. Clear po ba tayo? Any questions po? Gising pa po ba ang anak ni Yahweh El Shaddai? Ayan. O, sige. Isa na lang po. Don't worry. Tapos na po. Bibilisan ko na. Pakibasa na lang po. Joke po. O, ano daw po ang pwede nating gawin bilang individual o bilang pamilya? Ano po? Basahin po natin. Sis. What can we do? Decide that you want God's plan to make it and happen to your family. Tama po. Hingin natin sa Panginoon kung ano ang nais na sa ating pamilya. Hindi tayo ang gagawa ng nais natin sa pamilya. Basta may patnubay ni Lord, lahat magiging maayos. Amen. Amen. Next. Take time and give attention to the task of building a strong Christian family. Examine your daily life. Ensure that your family has enough time together. Be ready to cut down on other activities if you see a need to do so. Maganda po ang boses ni Sister. Pwede po kayo maging lector? Hindi, yun po. Kumbaga, sabi nga examine your daily life. Ensure that your family has enough time together. Quality time sa ating pamilya. Then, be ready to cut down on other activities if you see a need to do so. Yung madalas mag-FB dyan, mag-Candy Crush. Diba, ako aminin ko, actually, minsan tinatawag ako ng asawa ko, look at mommy! Lalo niya sa mga anak namin. Busy ako sa pag-FB. Yun. Kaya nga, yung sinasapot. Pero, tinatry ko po yung malesen. Kasi syempre, yun na nga lang yun pag uwi namin sa bahay, bukas agad ako ng computer. Tapos, yung asawa ko, tignan mo si Mami. Look at Mami, sabi niya sa dalawang anak namin. Isa nagmamarakulyo na yung isa, So, tinatawag talaga ng atensyon. So, yun po. So, quality time sa ating pamilya. Pangatlo, itong mag-couple na to. Tag-isa kayo susunod. Nagpupuntan kanina pa yan. No, skip. Initiate a move that enhance strong Christian family ties or relationships. Ano daw po yung brother dito? Kaya mo yan! Just participation. Oo, para di ba? Magaling to si Brother Rico. Okay, initiate a move that enhance strong Christian family ties or relationship. So, yung sa pagkakaintindi ko, dapat you have to, wag mo nang ipapabukas. Pagka sa tingin mo na, kailangan mo nang gawin ngayon, yung dapat mong gawin para masaya yung Christian yung family mo. So, gawin mo na ngayon. Wag mo sabihin na bukas ako magdedesisyon, bukas. Initiate na move. Gawin mo na ngayon. Kung kailangan mo nang itigil yung vision mo ngayon, itigil mo na. Kung kailangan mo nang kailangan mo nang layuan yung diba? Layuan mo na, di ba? Tama! Palakpanan si Brother Rico! Kaya nga, So, ito naman si Sister Lynn, pang-apat. Teach the children the importance and values of the family and learn them to respect their parents. Sabi na asawa mo. Makinig po. Ayan, bilang mga magulang, kailangan nating ituro sa ating mga anak kung paano inyong mga anak
Sorry. Wala pa eh. Darating. Ayan. Akinin na natin. Ituro natin sa ating mga anak kung paano igalang at irespeto ang ating mga magulang. Ayan. So, iwasan natin na makita din sa atin ng mga bata, ng mga anak natin, yung hindi magagandang ugali. Kagaya, kasi pag nakikita nila, kung ano yung nakikita nila, yun yung gagayahin nila. Pag sumisigaw ka kahit sa kasama mo, sa kung sino man ang kausap mo, gagayahin nila yon. So, dapat bilang magulang, makita natin sa sarili natin na maging ehemplo tayo, maging role model tayo ng ating mga anak. Oo, darating na. Ayun, dapat maging role model tayo ng ating mga anak. At makita rin nila sa atin kung papaano gumagalaw or nag-work si God sa buhay natin. Amen! Amen! Tama po yun. Kasi actually, yung kami mag-asawa, minsan pag may sinabi ako, may ginawa, ang mga bata matatandain. Minsan sabi ko sa asawa ko, B, tignan mo si Jack, ginagaya ka niya. So, talagang bawat maliit na bagay nakatimo sa isip ng mga bata. So, kaya nga po hubugin ng naaayon po. So, yun po. Amen. Yan, pagdadasal. Importante yan. So, wag po nating kakalimutan magdasal sa umaga, sa gabi, sa bawat segundo na kailangan nating magdasal. Kasi, sabi nga po, si Taning daw po, ang pagdadasal ay napaka-powerful. Kumbaga, nagdadasal ka pa lang, ano na lahat ang masamang espiritu dyan. Lumalayo na. So, ugaliin po nating magdasal kasama po ng ating mga anak, ng ating pamilya. Pang-anim, ay wala na. Ayun na po. Make a prayer a common and daily occurrence in your family. Intercede for your needs and for the needs of others. A good way to teach the children to show concern for others. Pray for healing. Kumbaga, nagdadasal po tayo hindi lang para sa atin, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating kapwa. Kung sino po nangangailangan ng panalangin, ay ito po subok na subok talaga. Di po ba, subok na subok ang mga panalangin natin kay Yahweh. Kasi di po ba, pag may hinihing tayo sa ibang bagay, mapapersonal o sa ibang tao, ito po'y sinasagot niya. Amen po. As a father should take moves to assume full responsibility of the spiritual and material needs of the family. So, ang ama daw po ay nagiging pari, provider. So, tapos ang asawa, sinusuportahan ang kanyang kabiyak. So, it's a give and take bilang mag-asawa. Yun nga po, ugaliin nating magsimba. Hindi lang magsisimba dahil kailangan magsimba. Ito'y dapat nasa sa puso din natin. So, ugaliin natin, hikayatin natin, kahit kaibigan, hindi kaibigan, basta't nagkaroon ng tsansa, magsimba po tayo. So, okay na po. As per Brother Jess. So, doon na po tayo. Yan. So, summary. Yan na po. So, tatandaan po natin yan. Kung yan po ang pwede nating magawa para ang ating pamilya ay manatiling matatag. So, ano po? May hamon po. The challenge. So, may naririnig ko po ng mga nagbabasa-basa dyan. Sister Lori. Hindi mo na ako nagbasa eh. Gawa nakita ko. The challenge. God is trying to restore the Christian family back to His original plan.
We are called to respond to His divine efforts and to be a part of His work. Will you take the steps necessary to have God's plan happen in your family? So yun po yung pinaka-challenge sa atin, ang mga katanungan. Opo, so handa po ba tayong harapin ang katanungan na yun? Handa po ba? Amen. So ano po ba ang kung ating susumahin, in conclusion, ano nga po ba ang maiiwan natin sa ating mga anak? Mana. Bahay at lupa, sasakyan, properties, 'di ba? Yan, in short, mga material na bagay. Pero ang pinaka may iwan natin sa ating mga anak ay ang pananalig sa Panginoon. Amen. Kahit bigyan mo yan ng material na bagay, kung wala si Lord sa buhay ng ating mga anak, ito'y magiging nothing. Ika nga, sabi ni Sis. So, ay, nandyan na. Nagulat naman ako. Sige, yun na. Ayan. So, nakikita nyo po, meron pong dining table. So, yung dining table, dyan po, di po ba kadalasan tayo kumakain? So, bawat pamilya, nagkakaroon ng chance na mag-usap-usap. So, let our dining table be the altar of our domestic church. As we pray together, we present God to our family. As we pray together, we present our family to God. A table for two for husband and wife. Bilang mag-asawa kami ni JB nung wala pa kaming anak. So, kapag nakakainan para sa aming dalawa, we will begin our family as a couple, as husband and wife, in love with each other, and God's in between. Let this table remind us that our family is our domestic church, the husband as the spiritual head and leader of the family, the wife to provide support and encouragement. Yan, a table for many as we become parents to our children. So, may mga larawan po yan sa aming pamilya. Hindi lang naman po sa pamilya, mga kaibigan, parte rin po sila ng pamilya. So, the dining table is where we as a family partake of the material blessings given to us by God. It is where we could start praying together as a family, thanking God for what He have given us. As we pray together, we present God to our family. As we pray together, we present our family to God. Sa ating pagkatapos po, bali ang aking magulang, nag-asawa na po kami, naiwan na po sila, nasa Pinas. May kanya-kanyang buhay na po kaming kanilang mga anak po. So, and as years go by, as our family grows, as our children mature, let these dining tables remind us of us bringing up a strong Christian family, and when eventually our children leave us to build their own Christian families, a table of two for husband and wife. We again have a table of two nga, older yet still in love with each other, and God in between all throughout the years. So yun po. So ang hapagkainan ay importante po dahil dito po nagkakaroon ng tsansa ang bawat pamilyang mag-usap-usap. Di po ba pag may mga okasyon, may mga birthdays, may Christmas, New Year. So, atin pong tatandaan na ang pamilya ay importante. No matter what, kahit ang pagsubok yan, uuwi at uuwi pa rin po tayo sa ating pamilya. Amen. O, sige po. Yun lang po. Good day. God bless all po.